Sa bagay, uy. Sa video na ito, makikita ang isang babae na tila balisa habang nakahiga. May naririnig daw kasi siyang kakaibang tunog sa kanilang bintana. Hinala niya, ang kakaibang tunog galing sa isang aswang. Umaaligid at tila nag-aabang. Ang babae kasi sa video, buntis. Taong 2022 nang makuhanan ni May ng video, ang isang nakapangingilabot na karanasan habang ipinagbubuntis ang kanyang panganay. Kada alas 10 daw kasi ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Madalas siyang magising dahil sa isang kakaibang ingay, tila umiiyak na baboy. Ang routine ko talaga nung buntis ko is nagpapahinga lang, tapos pagkatapos kong kumain is doon na lang ako sa kwarto. Doon na talaga na maririnig yung mga kalmot sa dingding, tapos yung may mga footsteps sa itaas ng bubong, tapos yung baboy na para bang kinakatay na hindi, wala naman talagang ang baboy dito sa aming lugar. Buwan ng Agosto noon at nasa 3 buwan ng pagbubuntis si May. Hanggang ang tila iyak ng baboy na kanyang naririnig, nadagdagan pa ng mga kalusko sa bintana at lagabog sa bubungan. Sa video na ito, tila nahuli kang pa raw niya ang hinihinalang aswang. Dito din po mismo na bintana kung saan ako natutulog. Hindi mo may paliwanag kasi nasa loob ako ng kwarto ko at saka may kumakaluskos dito. Tignan nyo nga naman yung bintana namin, para bang may bumipilit na sumisira sa aming bintana. Pero ang ganitong makapanindig balahibong karanasan, hindi na raw bago sa pamilya ni May. Noong pinagbubuntis daw kasi siya, may nakasalamuharing aswang na nag-anyong baboy ang kanyang ina. Ang aswang na nag-aanyong baboy, kung tawagin sa Filipino folklore, harimodon. Mga shape-shifters. May mga paniniwala kasi yung ilan sa mga grupo sa ating bansa na yung isang aswang ay nagbabagong anyo. Sa folklore ng mga taga-Bicol, may mga tinatawag silang harimodon. At ito nga yung mga sinasabi nila na mayroong nakakapag-produce ng mga tunog na hawig sa baboy. Pambihirang aswang daw ang harimodon. Mula sa pagiging magandang nilalang, nagpapalit anyo raw ito at isa-isang nagsusulputan ang matatalas ng ngipin, buntot, ulo at mismong katawan ng baboy. Kung ang ibang aswang ay umaatake sa pamamagitan ng pagkagat, ang bagsik ng kamandag ng harimodon nasa laway nito. Ang sino mang matuluan ng laway nito, magpapalit anyo raw at magiging isa ring harimodon. Bukod sa pagtatagpi-tagpi ng mga kwento, ipinasuri rin namin ang mga video ni May sa isang eksperto. Ayon kay Blas Tangkilot, legit at hindi raw edited ang video. Nung napakinggan ko siya, honestly, tumaas din yung balahibo ko eh. Kasi knowing yung scenario na sinabi nga walang baboyan sa area, no, may malapit na kapitbahay na walang naririnig, authentic yung tunog eh, no, na merong animal sound like. And the reason why I know it's authentic is because it blends dun sa background niya saka dun sa scenario. I think may malaking possibility dito kasi it plays a lot of role yung imagination ng isang tao. In the province, mas malaking chance na may hangin that actually can somehow create a sort of sound. Different animals like dogs can also mimic different sounds. For me, if you noticed, square kasi yung baba. So the way I envision this, cabinet talaga siya na may nakapatong. Again, normally, it can be
itsurang mukha agad, na katawan na black. Pero to kasi kitang-kita mo visible yung pagka-brown niya eh. Hindi siya something na human-like figure. Makapanindig balahibo man ang kanyang pinagdaanan noong August 2022, ipinagpapasalamat pa rin daw ni May na naging malusog ang kanyang dinadala noon. Matapos manganak, wala na raw kababalagang nararanasan si May. Alam niyo ba mga ka-wonder na ang mga kwentong aswang minsan ang ginamit bilang propaganda? Taong 1946, bago pa man kilalanin ng Amerika ang kalayaan ng Pilipinas, may inilunsad silang propaganda na may koneksyon sa aswang at digmaan. Dahil sa nangangamba ang Estados Unidos na ang Pilipinas ay maging isang pulahang bansa, o ibig sabihin ay maging komunista, ay nagpadala sila ng mga operatiba ng CIA dito. Dito papasok yung isang uri ng psychological warfare kung saan ay pinag-aralan nila kung ano ba yung mga popular beliefs na mayroon ng mga Pilipino at napag-alaman nila na, uy, may takot pala itong mga Pilipino nito sa mga aswang. Sinakyan nila ang takot ng mga Pilipino sa mga aswang at nagpakalat ng isang propaganda. Para mabuwag ang grupong Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon, sinimula ng CIA, ang Central Intelligence Agency ng Estados Unidos, ang pag-aaral sa mga kwentong bayan at mitolohiya ng mga Pilipino noong 1950. Ang kanilang target, ang mga probinsya ng Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Simple lang ang plano ng CIA, gamitin ang takot ng mga Pilipino sa aswang para pabagsakin ang Hukbalahap. Sa isang mataong kalsada, isa-isang inilatag ang bangkay ng mga miyembro ng HUK at binutasan ng leeg ng mga bangkay. Nang makita ng mga residente ang mga kalunos-lunos na bangkay, inakala nilang kagagawan yun ng aswang. 4 na taong tumagal ang psychological warfare na ito. Dahil sa matinding takot sa aswang, maraming kasapi ng HUK ang tumiwalag. Kalaunan ay sumuko rin ang leader ng Hukbalahap na si Luis Taruk. Hindi ko sinasabi na ito lamang ang pangunahing dahilan kung bakit natalo ang mga HUK. Ngunit nasasabi naman natin na naka-impluwensya ito kung bakit may mga HUK na natakot at masasabi na naapektuhan at natakot doon sa kwentong aswang na pinakalat ng mga CIA. Pero mula noon hanggang sa ngayon, buhay na buhay pa rin ang kwento ng mga pambihirang nilalang na ito. Dama pa rin ang takot sa aswang hanggang sa modernong panahon.